kapala ng Panginoon ay sumaatin lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Marcos. Papuri sa iyo. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad, at marami pang iba na umalis na sila, nang may maraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan, at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Niwaksi niya ang kanyang balabas. Paluksong-luksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayop ka, magaling ka na, dahil sa inyong pananalig. Noon ding nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Palakpakan nga natin ang Diyos buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang magandang umaga sa ating lahat. Nandito ngayon sa mahal na Inang Birhen Maria, sa Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, sa ating lahat, mga kapatiran, magkakapatiran sa pananampalataya. Sa araw na ito, nandito lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ngayon po mga kapatid, ang ating Ebanghelyo na naman ay isang muling pagpapagaling ng Panginoon Jesucristo. No? Pinakita naman niya uli ang kanyang kapangyarihan niya pagpagaling. Tunay nga mga kapatid na tayo'y ay patuloy niya tayong binibigyan ng Panginoon ng kalakasan, kagalingan sa ating mga karamdaman. Sabi nga dito sa ating Ebanghelyo, isang bulag na, sabi nga niya, nang umalis na sila, nang may naraanan sila isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timoteo. Kaya ito ay doon tayo talagang manalig, sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil bulag siya, pero nalalaan niya na nandun ang Panginoon, darating ang ating Panginoon. Kaya Ganon na lang ang galak niya na makalapit sa ating Panginoon, no? Dahil pinagsisigaw niya ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ayun ay patuloy na pinagkakaloob talaga ng Panginoon sa atin, ang kanyang habag kung tayo ay humihingi sa Kanya. Kaya yung bulang na yun, talagang
nagpupumilit na makalapit sa ating Panginoon upang ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang kagalingan, upang mabalik ang kanyang pagkakita. Dalawang beses siyang sumigaw, sabi niya. Pangalawa, anak ni David, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Kaya ang Panginoon talagang patuloy na nandun ang awat habag niya, naawat na habag sa mga taong lumalapit, tumatawag sa Kanya. Basta tayo talaga ay lumapit tayo, manalig tayo sa ating Panginoon at humingi tayo sa Kanya, ay talagang hindi niya tayo pababayaan. No? Dahil sabi naman niya, di ba, salita naman niya, humingi kayo, kayo'y bibigyan, di ba? Humanap kayo, kayo'y makasusumpong. So yung bulag na yun, talagang naghanap na kung paano siya gumaling sa kanyang mata, lumiwanag ang kanyang mata. Nakita niya ang Panginoon Hesus, daraan ng ating Panginoon Hesus. At naitao na nadaanan na siya. Kaya yun, talagang nasabi ko ng Panginoon, humingi. Kaya ngayon na lang sigaw niya, no? Humihingi siya ng kagalingan sa kanyang mata upang magbalik ng linaw ng kanyang mata, no? Nahabag ang Panginoon, di ba? Ganun ang Diyos, mahabagin talaga ang Diyos. Ano man ang hingin natin sa Kanya, ay pinagkakaloob niya talaga. Mahabag po kayo sa akin, Panginoon. Di ba? 2 beses na sumisigaw siya. So ang Panginoon ay nahabag, dahil tunay nga ang Panginoon ay andun yung talagang awa at habag niya sa atin lahat. Dahil sabi nga, tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Diba? Sabi nga niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayo na napapagal. At kayo'y aking pagpapahingain, sabi nga ng Diyos. Tunay nga, ang Diyos ay kay buti-buti talaga ng Panginoon. Ano man ang hingin natin sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. So yung bulag na yun, si Timoteo na yun, siya ay nahabag sa kanyang Panginoon. Kaya sabi niya, sabi ng Panginoon, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Yan, amen? So, ang Panginoon nahabag doon kay Timoteo. At ipinagkaloob sa kanya ang kanyang hiniling na gumaling. Pagkalooban siya ng linaw uli ng kanyang mata. Kaya ang Panginoon, lumapit sa kanya, sabi nga ng Panginoon sa kanya, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayop ka, magaling ka na dahil sa kapapananalig mo. Yes. Ang yung bulag na yon, dahil sa kanyang pananalig, ay pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ng ating Panginoon, Diyos na buhay. Talaga nagpapagaling ang Diyos. Sabi nga, ano man ang iniisip natin, ano man ang hiling natin sa Kanya, minsan nga, iniisip pa lang natin na ating gustong gawin niya sa atin, ginanang nangyayari. Dahil ang Diyos ay hindi niya mapangyayari sa lahat ng ating mga hinihingi sa Kanya. Amen? Ano man ating hingin sa Kanya, ay Kanyang ipagkakaloob. Kung tayo ay tapat na tumatawag, malinis ang ating puso, ipagkakaloob niya sa ating mga hiniling natin. Dahil ang Panginoon, alam niya lahat mga iniisip natin, no? Sabi nga, minsan iniisip pa lang natin, ang hingin natin, binabalak pa lang natin ang ating gagawin, ay ginagawa niya, ipinagkakaloob na niya lahat. Amen? Amen. Ganon ang Diyos kabuti. Ganon ang Diyos makapangyarihan. Ipinagkakaloob niya lahat ang naman hingin natin.
Binibigay niya sa atin lahat ng ating pangailangan. Dahil sabi nga, kaya si Timoteo ay ano pangalan nito? Si Bartimeo ay bulag nga, pero sa pananalig niya, yung inihiling niya ay pinagkaloob ng Diyos, gumaling siya, amen? Luminaw, nakakita siya dahil sa kanyang pananalig at paglapit sa ating Panginoon. Hindi nagantala na ibinigay ni Lord ang kanyang kagalingan, ang linaw ng kanyang mata. Dahil nandiyon yung mamakaawa niya, mahabag po kayo, Panginoon, sa akin, di ba? Talagang nandun yung kanyang pagsisigaw. Andun ang Panginoon, alam niya. Yung kanyang pagsisigaw, alam na ng Panginoon. Yung katapatan ng kanyang puso, isipan. Amen. Kaya yan ang sabi na ng Panginoon, pagkakita pa lang sa kanya ng Diyos, sabi niya, humayo ka at magaling ka na, pinagaling ka na ng iyong pananalig. Amen? Amen. Yan. Kaya tunay nga, ang Diyos ay nagpapagaling. Kung tayo ay tapat din tayo, patuloy tayo na lumapit sa Kanya, at maging tapat tayo na tumatawag sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Amen. Amen. Ay buti-buti talaga ng Diyos. Kaya, yung nga, sabi ko nga, kasi madalas din nga, minsan iniisip ko ba lang ang mangyayari, gusto ko mangyari, agad-agad, instant feeling, pinagkakaloob ng Diyos. So, basta't naging tapat tayo na tumawag, manalangin sa Kanya, ay walang imposible sa ating Panginoon. Kaya niyang ibigay lahat sa atin ang ating mga hinihiling sa Kanya. Kaya tayo lahat, mga nanonood sa gawain na ito ng Servant of Jesus and Mary, nawa patuloy tayo lahat mga kapatid na sumunod sa Kanyang kautusan, lalo na sa gawain na ito. Patuloy kayong manood sa gawain na ito yung gawain ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin lahat ng ating mga kasagutan, ng ating mga problema, kagalingan sa ating mga kasakitan. Siya ang nagbibigay sa atin lahat. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Para sa una ngayon, magpakailanman, ngayon, mga kapatid, dumako na naman tayo sa pangalawang natin, ang pagbibigay muli ng isang topic, ang aming kapatid na Sister Clarissa Placido. Narita. Hindi na yun. Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak,
upang patuloy kami sumunod sa iyo, Panginoon, na mga inyong utos. Patuloy na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil Panginoon, sinabi mo, ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay mapahawa. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming mga upang patuloy na mapapakinggan ang buhay na salita. Dahil hindi ka mo Panginoon, mga nahihirapan. Lumapit kayo lahat sa akin at kayo aking pamilya. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, narito kami. Patuloy pakinggan ang mga salita. Nilisin mo ang buo naming pagkakaroon. Upang Panginoon, maging karapat-dapat yung daluyan ay banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang magsasalita sa akin. Maraming pong salamat po, Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Unang-una po sa magandang tanghali na po sa ating Diyos na buhay, sa banal ng Espiritu Santo, sa malay ng Birhin, at sa patuloy pong sumusubaybay sa gawain ito, lalo na narito pa dito sa oras na ito sa dinadaosan ng gawain ng ating Panginoon, at lalong-lalo na po sa mga nanood, no? Na patuloy niyo po nasumpungan ng gawain na ito. Mapalad po kayo. Kaya po, pag ito'y nasumpungan nyo na, lagi nyo na po itong abangan. Dahil marami po kayong makukuha dito. Mga biyaya, mga kagalingan, mga kasakitan, makinig lang po kayo. No? Sa oras na makinig kayo sa puso natin, ang mga buhay na salita, kayo'y gagaling sa inyong karamdaman. Palapakan po natin Panginoon. At lalo na po sa may mga kahilingan. Makinig lang po kayo. Baka di pa ninyo sinasambit ang mga kailangan nyo. Yung mga kasakitan batid ng Diyos. Basta huwag nyo lang po iwanan ang sa oras na ito ang gawain ito. Servant of Jesus and Mary. Patuloy po palakpakan po natin ating Panginoon. Ang ating topic po ngayon sa oras na ito, dahil ito po yung isa po ito sa pamamaraan, no? Dahil ba yung mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, sabi nga, paulit-ulit po nating pakinggan ang mga buhay na salita. Dahil ito po ay kailangan sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon na ito. No? Lalong-lalo na ngayon, no? Ang sa kalagayan ng ating panahon ngayon. No? Sasabihin man natin na mayroon mga pagsubok, pero nandyan naman ang Diyos. No? Basta magpakatapat lang tayo. Dahil sabi nga ng Diyos, ang sino mang tapat ang magwakas, ay siyang maliligtas. No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po yung topic natin ngayon ay bahagi para malagpasan ng tukso. No, diba? Ito po yung marami pong tukso sa panahon na ito. No, lalo sa kahirapan, wala tayong trabaho. Hindi lang po tukso ng kundi tukso sa mga bagay na hindi dapat natin gawin. Minsan natatangay tayo, nadadaig tayo ng tukso. No, diba? Pero kung kilala natin ang Diyos, bakit pa tayo magpatukso? No? Kaya ang gawin lang po natin ngayon, ito pitong bahagi ng malagpasan ng tukso. Ito sa ang una, no? Pumayapa ka, mapipigil lang ang umalis ang tukso. No? Dito pa basahin po natin sa Santiago 1:13-14. Huwag sabihin niyo naman na tinutukso siya ng Diyos. Kapag siya ito dumanas ng pagsubok at sapagkat ang Diyos hindi maaaring matukso at hindi rin na tinukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at magpatangay sa kanyang sarili pagnanasa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natunay po mga kapatid, sabi nga, kahit kailan di na tukso at di rin nanunukso ating Panginoon. No, diba? Siya ba nga yung tinutukso ni Satanas? No? Nung siya ay nagutom, nung sinabi niya, bakit di mo gawing tinapay ang batong yan? Diba?
na paulit-ulit siyang tinukso. No? Ganun ang ginagawa sa kanya, pero hindi siya maaaring siya ay nanukso. No? Kasi minsan mali tayo ng ng salita, no? Nasabi natin natukso ako ng Diyos, no? At tinukso ako ng Diyos. No? Minsan, di ba, mayroong mga katagan tayong hindi natin alam, pero batid naman ng Diyos nung tayo talaga ang dumanas ng mga tukso, pagsubok, no? Na ang tukso na yan, pag siya'y naakit, patangay sa kanyang sariling pagnanasa, no, di ba? Pagka siya'y natukso, o tayo, ano bang tayong kamara ng tukso, no? Natukso tayong mangutang, no, di ba? Pero okay lang mangutang, basta isa lang, huwag na marami. No, isa po ako ngayon sa na-date, dahil may ina-applyan po ako, pero isa lang yan, para lang magkaroon ako ng puhunan. At hindi naman siya 5, 6, o 5%. Salamat naman sa Diyos, na bagamat ito hingal kabayo para lang makarating dito, bago ako umalis, okay naman, ayos ko na yung mga papeles ko, no? At salamat sa Diyos. At may bahagi naman si Lord doon, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No, yung maraming tukso, no? Natutukso tayo sa mga bagay na dapat hindi natin gawin. No? Matukso tayo mangupit sa asawa natin, di ba? Lalo na pag hindi nagbigay ng pera, no? Natutukso tayong pag natulog na, no, di ba? Pag nakita, sabi nga, di ba, sino ba yung nagsabi, pagka ayos yung pitaka, ibig sabihin bilang yan. Pag hindi siya ayos, totoo talaga, no, dahil pagka nakita, ayos na ayos, nakakatakot kunan, no, di ba? Pero pag oras naman na pagulo, ay hindi niya alam to, hindi niya binibilang. Pero yun yung mga tukso, mangingin na lang tayo, no, di ba? Kasi hindi man ang alam ng asawa natin yun, si Lord alam niya kung anong ginawa natin, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa ikalawa, isa-isang hanapin ang sitwasyon. No? 1 Corinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo'y subukin higit sa inyong makakaya. Sa halip ay pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng kalakas upang makayanan ito at ang paraan upang malagpasan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natunay nga po tayo, lahat po hindi tayo exempted sa pagtukso, no? Sa pagsubok. No, lahat tayo sinusubukan, no, di ba? Lalo na tayo pagka oras na naglingkod tayo kay Lord, na sabi nga, kung kailan gusto mo magpakabait, tsaka naman nandun yung tukso nga pagsubok. Pero sabi nga, kailangan magpakatatag lang tayo, no? Dahil hindi naman ipahintulot ng Diyos sa higit na susubukin tayo ng higit na hindi natin makakaya. Alam ni Lord kung hanggang saan tayo, di ba? Bagamat nga si Job, di ba? No, sabi niya, bagamat lingkod siya ng Diyos, pero sinabing subukin si Job, pinahintulot na natin ng Panginoon ito. Dahil alam naman ng Diyos kung hanggang saan kaya ni Job ang mga pagsubok na dumarating sa kanya. No, palakpakan po natin ating Panginoon. Sa halip dating ang pagsubok na yun, ibibigay niya kayo sa lakas. Yung mga pagsubok ba natin, yung bang nabigay sa atin ng lakas, no, di ba? Pagka nangyayari yung pagsubok na yan, parang unti-unti tayong lumalakas. Pero pag wala tayong pagsubok, parang patuloy tayong umiiwas sa mga pagsubok, no, kinatakutan natin na pagsubok, na kailangan harapin natin. Magtiwala tayo lang sa Diyos, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, mag-isip ng tama. Ayon sa Genesis 39:9, ang pinamahala ninyo sa akin sa buhay na ito, maliban sa inyo ang kanyang asawa. No? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natunay po ito mga kataga ni Jose. No? Siya ay sabi nga, na maliban sa kanyang asawa, sabi nga doon sa pinakatiwala sa kanya, na kanyang mga ari-arian, yung bahay niya, pinakatiwala ni Jose, andun yung pagsubok ng asawa nung pinagkatiwala sa kanya, o inakit siya, no? Ano sagot ni Jose? Maliban sa inyo. Sabi ni Jose na hindi yung asawa, hindi kasama sa pagtitiwala ng hari na yun kay Jose, yung kanyang asawa. Kaya nagpakatatag din siya, no? Hindi siya bagamat nandun yung pagsubok, inaakit siya ng babae, ng asawa nung nagkatiwala sa kanya, pero hindi siya nagpatugso, no? Napatuloy niya itong iniiwasan. At sa ganung ginawa niya, doon siya pinagpala ng ating Panginoon. No, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero din tayo, no, yung mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa ating buhay, patuloy natin itong lagpasan, patuloy natin labanan. No, maraming pagsubok,
lalo na sa panahon na ito, no? Minsan wala tayong pagkain, di ba marami nang gumagawa ng hindi maganda dahil sabi man wala ng trabaho, no, di ba yung iba marami nang walang trabaho, pero patuloy lang tayo, makakain lang tayo ng mga isa, dalawa, no? Sanay naman tayo mag-fasting, di ba? Ipagsalamatan natin sa Diyos yan. No, sabi nga na iba, wala na raw silang kinakain, pero paano naman ang hugas ng pinggan? No, ibig sabihin, marami pa silang kinakain. No, huwag na tayo magreklamo. Dahil ibig sabihin, kumakain pa tayo. No, huwag na tayo magreklamo sa Diyos. Dahil sa araw-araw naman nandyan pa rin yung biyaya. Hindi naman tayo nasisero, di ba? No, palakpakan ko natin ang ating kanila. Ikumpara, Hebreo 12:15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod sa sino man sa inyong pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng dahil dito'y mapasama ng iba. Pag-ingatan ninyo ang huwag makiapid sino man sa inyo o sa walang bahalaga ng mga bagay na espiritu tulad ng ginawa ni Isay. Pinagpalit niya ang pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam niya na mangyayari pagkatapos, hiningi niya ang kanyang ama na pagpapala. Inuukol sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pagluha. Pakiusap at pagluha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuloy nga po sa pag-ingatan natin na huwag tumalikod sino man sa atin. Na huwag na tayong magtanim ng sama ng loob. No? Yung mga sama ng loob na patuloy natin iniisip ngayon, mayroon pa po tayo, magtaas po ang kamay. Marami siguro tayo, nasa bahay. No, di ba? Pero tayo lingkod ng Diyos, pinipilit na po natin yung alisin yung sama ng loob, di ba? Kung halimbawa may mayroon tayong hindi kaintindihan man sandali, pero nandun na natin yung pag-unawa. Laliman na natin ang ating pag-unawa. Lalong-lalo na sa mga taong sabi nga, kahit anong sabihin mo, ipipilit pa rin yung kanya. Huwag na natin yung aksayahin, no? Yung mga pagsalita natin na hindi naman niya inuunawa. Sabi nga, kung pinipilit natin yung sa kanya, sa atin, na hindi naman niya naunawaan, masigit pa tayo sa mangmang ng kausap natin. No? Kung hindi man niya abot yung iniisip natin, pabayaan na natin kaysa makipag-away tayo. No, di ba? Kasi ganyan lang inaabot yung kanyang kaisipan eh. Sabi nga, huwag na raw natin ihagi sa mga salita, mga ginto sa mga baboy. No, lalo na mga ganyang pilosopo. Ang pilosopo talagang maano lang yung mga salita ng Diyos. Kaya dapat natin iwasan. Kung alam natin gano'n na yung tao, iwasan na natin, ipanalangin na natin. Si Lord na ang bahala. No? Siya na ang bahala kung sa pamamaraan man siya tatawagin ng ating Panginoon. No, di ba? Kasi may iba, sabi, lalo na pag inakita natin ng Mama Mary, sabi niya, ipapagpag ko yung paa para maisip natin para mangyari sa kanya. Mga kapatid, hindi pala nung panahon na yun. Siyempre, ipapagpag mo dahil malig ako pang sa kanya. Pero naman natin panalangin. Dito tayo lingkod ng Diyos, di ba? Si Lord na nakakaalam. Na panalangin na lang natin na huwag sanang danasin yung mga parusa, ng parusa ng mga taong hindi sumusunod. Bagos panalangin pa natin sila. No, minsan nagagalit pa tayo. Bakit di sila tumatanggap naman ng Virgin? Hindi pa nga sila, darating ang panahon, panalangin natin sila. Na sila rin ay maging katulad din nating malawak ang pag-iisip. No, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, sabi nga, pag-ingatan natin huwag makiapid. Sino man sa inyo na walang halaga ang mga bagay sa spiritual. No? Yung pagka ginawa natin pag-iapid, hindi na natin hinahalaga yung mga bagay na spiritual na sinimulan na natin. No? Pagka sabi nga, nandiyan na tayo, no? Kailangan pahalagahan natin ang pinaglaloob sa atin ng ating Panginoon. No, wag na tayong bumalik pa. No? Baka matulad tayo ni Esau, na pinagpalit niya ang pagkain sa kanyang karapatan bilang panganay. Alam na niya ang mangyayari pagkatapos, humihingi niya kanyang pagpapala. No? Pag hindi niya kanyang pagpapala, ano man ang gawin, pagluha, pakiusap, ay hindi niya na makakamtan ito. Ganon din tayo. Kailangan natin gawin na natin yung mga bagay na dapat gawin natin para sa Diyos. No, baka mamaya pagdating ng panahon, kahit anong gawin natin pagluha, hindi na tayo maririnig ng Diyos na dahil ginawa na natin yung mga bagay na hindi dapat gawin, paulit-ulit natin ginagawa. No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
tanungin ang sarili. Isaiah 59:2, ang masama ninyong ginawa ay dahilan ng pagkawalay sa Diyos. Nagkasala kayo na hindi ninyo siya nakita at hindi niya kayo narinig ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasabi nga bakit ba tayo minsan meron tayong kahilingan hindi pa natin nakakamtan? No, di ba? Kasi patuloy pa tayo, hadlang yung mga kasalanan natin. No, di ba? Gusto natin humingi ng pagpapala, pero wala naman tayong ginagawang mabuti. Ganoon din tayo pag tayo humingi na, pag tayo nag-apply ng trabaho, kailangan maging tayo, kumbaga sip-sip tayo sa ating pinapasukan. No? Wala naman tayong ginagawa sa tao para makapasok tayo ng trabaho o paano tayo matatanggap. No, ganoon din, kailangan nais natin kung ang mga kasalanan natin, yun na napapawalay sa atin. No? Nagkasala tayo, kaya hindi natin matatanggap yung mga biyaya na bumula sa Diyos na matagal natin hinihiling. No? Tayo, suriin natin. Pag mayroong hiningi tayo, palitan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Palitan natin ito ng kabaitan ng buong puso, hindi pagkukunyari. No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay kaanim, umiwas ka at alalahanin ang pangako ng Diyos. Santiago 4:17, ang pagkakalam ng mabuti ng dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkasala. Ang sinumang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, kasi nga sabi, ang nakakaalam ng mabuti, no, di ba? Kasi pag nakakaalam na tayo ng mabuti, hindi pa natin ginawa. No, di ba? Kaalam natin masama, ginagawa pa rin natin. No, alam natin nagkasala tayo sa Diyos, ginagawa pa rin natin. Manatili lang tayo ng mga kapatid na maging tapat tayo. Dahil sa ating katapatan, no, doon tayo maliligtas hanggang sa wakas. No, palakpakan po natin sa ating Panginoon. Dito po sa pang-7, manalangin palagi, Thessalonica 5:17. Magala kayo, lagi kayo manalangin at pagpasalamat sa Diyos para sa inyo sa pakipag-isa kay Kristo. Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga sabi, kailangan tayo laging babad sa panalangin. Kaya lagi tayo manalangin na upang mapaglabanan ng tukso. Lalo na ang 3M Covenant, no? May mga kumpisal, no? Panalangin, alas 3 sa madaling araw. Kailangan po lagi natin gawin ito. Para ito yung panlaban natin sa tukso. Totoo po yan. Na, alam ko na ginawa ko po ito. Na doon talaga yung kinakalugdan ka ng Diyos. Andun yung katatagan ng ating pananampalataya. No? Palakpakan po natin ang pagkakas. Dahil sabi ito sa Matthew 6:13, huwag mo kaming hayaang matukso. Diba? Kasi nasa 3 AM Covenant, ito nga ito sa Matthew 6:13, at ito po yung mga panalangin natin, diba? Pag nag-rosaryo tayo. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung tunay na po, huwag na po natin kalimutan yung 3 AM Covenant. Dahil yun po ang gusto na isa. Sa oras na yun na tahimik, doon po natin nakakausap ang ating Panginoon. No, doon tayo nakipag-isa. No? At yun ang panglaban natin sa mga bagay sa panahon na ito, yung mga tukso na nagipanan sa mundong ito. Sabi nga, tukso, layuan mo ako. Ano? Maraming tukso, no? Gumawa ka ng hindi maganda, manguha ka ng hindi iyo, no? Diba, yun isang tukso ang ayaw nating Panginoon, no? Nawa sa mga oras na ito yung may bahagi na nawa ito'y tumingo sa puso at sa isipan, no? Hindi naman lahat, pero unti-unti na po. Unti-unti natin gawin natin kalahati, gawin natin 100%, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo na po tayo. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya. Tayo pong lahat. Luwalhati sama sa Anak at Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Awit po tayo ng manatili.
ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Yes, maraming salamat, Panginoon. Bagamat dumating man sa amin ng mga suliranin, mananatili po kami, Panginoon, sa iyo. At ngayon po, Panginoon, panghawakan mo kami, Panginoon, ng iyong dalawang kamay, Panginoon. Kapitan po kami ng mahigpit na malupit. Naniwala kami, Panginoon, kung kayo'y kumapit sa amin. Hindi mo kami bibitawan. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ano man pagsubok, may tukso man yan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming buhay. Malalagpasan po namin yan. Dahil ikaw po, Panginoon, nasa isip namin, Panginoon. Ikaw lamang ang magliligtas sa amin, Panginoon. Sa lahat ng uri, Panginoon, na naglilipana sa bukso ng mundo. Kaya Lord, maraming pong salamat. Maraming salamat sa lumayan. Awitan po natin ang pagsisisi. Patawarin mo sana
napasal sa krus at nakabayubay ka sa krus hanggang sa nawala ng buhay. Alang-alang sa amin. Kaya Lord, patawarin mo kami Lord sa mga kasalanan kami. Nung kami bata, baka sa oras na taglay-taglay. Tinisin mo kami Lord na iyong mga banal na lulog at tubig na bumuluwak sa iyong tabi. Pero sa oras na ito, pinatawad mo na kami. Malinis na po kami sa oras na ito. Meron ang pinarapatan upang Panginoon. Awitan ka namin, Panginoon, ng glorify thy name. Glorify thy name in
natin na Come, Holy Spirit. Lolita Verares, Gerald Hoy, Pili Santos, Mark Ballesteros, Humubono Marcelo, Jovelyn Alina, Rosalia Gobre, Esther Acosta, tuluyan mong nawang kalakasan, Fatima Molo, may bukod mo Panginoon, ikaw mo mapagaling sa kanyang bukod, lalo-lalo pa ng Panginoon ang breast cancer ni aming abando, Nora Manalo, muaban mo ang oxygen. Liber, Nida Bayona, Anthony Marcelo, Peter Jr. Alanis, Remedios Manuel, Roger Balones, bukod sa mukha, Panginoon, ikuin mo kanyang mukha, Panginoon, pagilingin mo kanyang bukod sa mukha. Juanito Bayona, Apolinario Gobret, na may bukod sa baga, Panginoon, ikaw po ang pagaling sa kanyang baga. Glory Cruz, ganun po Panginoon, healing prayer ni Juliana Torres, Victor Alamani, Marlene Gagaputa, COVID, Panginoon, ikaw po Panginoon, ang mga kapatid na kagalang, pagalingin po ka naman ang kailang karamdaman. Roderick Enrique, malismis ang kaso. Armando Gonzales, Lucena Soriano, Lance Morete, Agapito Sorel, Marcelita Dagonas Cabanas, Roman Jr., Ezekiel Gilmore, Kristen Eric Abad, Lorica Torino, Carlito Senior, Rubino Padre Juan, Los Belinda Roble, Marian de la Cruz, Panginoon, nawa palakarin mo sa mga Gilman Ramirez, Maria Vito, Natagal, Panginoon. Porso, para mas mga kaluluwa, Panginoon, ni Rolly Rosales, Luis Ferraris, ni Cedro de la Torres, Virgilio Taganas, at Evelyn Faustino, Jordan Pinalayo, Isabelita Abijo, Epipania Hamid, Fernando Taganas, Elvidia Taganas, Susana Cabahis, Emma Ipan, Lindila Jempo, Ronnie Cabahis, Lourdes Magsanay. Lord, pa rin ang patuloy namin dalangin ang kaluluwa ni Abilino Estasio. Panginoon na po yan at dalangin namin sa araw-araw na Lord, limpin mo kanilang aming panalangin at pagalingin ko na sa kanilang mga kasakitan. Maraming pong salamat po. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu
Dadako po tayo sa pagpagaling ng ating Panginoon. Ipatong po natin ang ating kamay. Maging nasa ospital man kayo, sa tahanan man kayo sa oras na ito, ipatong po natin kamay, idalangin natin kung ano man ang ating kasakitan. Si Lord ang magpapagaling sa atin sa oras na ito. Awitin natin ang healing for you. Salamat, Panginoon. Alam po namin, pinagaling mo na kami sa lahat ng oras na ito. Kami magaling na. Maraming pong salamat po, Panginoon. At luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparas sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparas sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Bago po ay tatlong luwalhati, awit po tayo